Ito ay justice sa pagpatay kay Lily Vista nila Errol Tica and Ayan Bendaña Calda at mga iba pang kasama, pati si Biolo Vista. Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang tunay na pangalan ng mga tao, lugar at organisasyon na may kaugnayan sa kaso na tampok sa palabas na ito ay pinalitan at binago. Ang anumang pagkakahawig ng mga bagong pangalan sa aktwal na tao, lugar o organisasyon ay hindi sinasadya. Bedtime story, bedtime story, bedtime story, bedtime story, bedtime story. Nakakatakot na nagatawa. Dito matutunghayan natin ang pagpatay sa katotohanan kay Lily Vista, nila Ayan Bendaña, Errol Tica, and 5 brothers at saka Biolo Vista at Joel Madera at saka iba pang mga kasabwat. Isang araw katapos ng pag-calls ko buong araw, buong maghapon, bumili ako ng pagkain para sa bahay. Okay, Lily, bibili muna ako. Bumili na pala ako ng ulam. Yan, kay Gingging. Ulo ng manok. Ilang araw din yan para may makain si Gingging. Ikaw, bumili ka na din ng ulam. Sige. Pagkatapos bumalik na ni Lily sa pagbili ng ulam, nagkape muna kami. Mark, alam mo bang may nakita ako dito? Puting mailaw, naglalakad, tinignan ko lang hanggang umupo siya dyan sa upuan mo kasi inoff ko yung light. Lily, ha? Parang narinig ko na yan. Si Ayan din, maraming nakikita pero hayaan mo na lang, baka na malikmata ka lang, ipag-pray mo na lang. Ilang araw katapos ng pagkapi namin, dumating na sila Tita Amor tsaka si Tita Amos galing Isabel. Oy Lily, batang dugyot-dugyot ng bahay. Pareho lang kayo ni Mark, hindi kayo naglilinis. Ano ka ba, naglilinis kami, kaso yung mga dumi nahuhulog sa baba. Alam mo naman, bake shop yan eh. Hayaan mo na, dugyot din naman sila. Ikaw talaga sambit ni Tita Amor. Lily, pumunta nga dito, bumili ka ng gamot. Habang wala pa sila, nag-usap kami ni Tita Amor. Oy Mark, anong magandang gawin kay Lily? Gusto namin i-dispatch siya sa paalis ng bahay. Sabi ko, kayo bahala, mag-usap kayo. Kaso sabi ni Lily, may utang ka pa daw sa kanya, di pa nagbabayaran. Lily, sinabi ko na yung pera, kayo na mag-usap. Sige, alis muna ako kasi magbabantay ako ng tindahan. Lily, bumili ka ng gamot. Ikaw, wala akong utang sa'yo, wala kang utang na loob. Ikaw na nga pinatira dito, kapal ng mukha mo, dugyot ka mo. Iling-iling si Lily, bumili na ng gamot. Pagkatapos pagbalik ni Lily ng gamot, saan tayo bibili ng pagkain? Kuha ka na lang dyan. Pagkatapos bumili ng gamot, bumili ng pagkain tsaka gamot, mainit pa rin ang ulo ng Tita Amor kasi walang pera. Lily, alis kami dito Huwag mo na pasokin dito si Mark. Total may bahay naman na siya eh. Doon na siya sa tindahan niya. Mabulok na siya. Kasi ang tindahan para sa mahihirap lang. Ang cheap. Ay Lily, ikaw, huwag ka na magpapasok ka. Umalis ka na din. Ano ka ba, Amor? Dito ako na sabi ng matanda, hintayin ko daw yung sila. Bobo mo Lily.
Ikaw, papaniwala ka dyan. Amin na tong bahay na to. Wala na, 10 years na. Bobo ka ba? Mga lawyer kami. Kahit hindi, bobo ang mga lawyer ng Pilipinas. Ano ka ba? Amin ang Pilipinas, ha? Tandaan mo yan. Maghanap ka na ng lupa. Bibenta natin. Sabihin mo 10 years na tayo. Kaya namin yung paggawa. Kahit ikaw, kaya namin bilhin. Kahit artista. Bobo ang mga artista. Oh, alis na muna kami, Lily, ha? Si Aya babalik. Huwag mo na pasukin ulit, ha? Parating na si Ayan. Lily, buksan mo ang pinto. Teka muna. Babe, bilisan mo na. Lily, buksan mo na yung pinto. Si Mia maingay na. Iyak na iyak. Bibilisan na namin. Wala na dito si Tita Amor. Umalis na sila. Tito Amos. Sige. Babalik na lang daw sila. Sambit ni Irene kay Ayan, babe, yung cellphone mo tumutunog. Oh, ma. Ayan, anong nangyari dyan? Pumupunta ba si Mark? Hindi na. Ayusin nyo, baka dugyot na naman bahay. Kayo, ha, mga dugyot kayo. Asan si Lily? Paalisin mo na yan. Dispatcha mo na yan. Gawin mo na katulad kay Chikoy pag-dispatcha. Total, makakahanap tayo ng pera dyan. Balita ko. Kamag-anak niya si Piolo Pascual na bobo. Sige, maghanap tayo. Si LT ka ang trabahuin mo dyan. Hindi kaya si Joel. Isang araw, tumawag si Ayan sa Five Brothers. Pre, hanapin mo nga yung mga doktor na pwede pumatay ng unti-unti. Gusto namin patayin si Lily ng inutil. Para wala ng problema, hindi namin babayaran. At makukuha namin ng pera at lupa ni Piolo Pascual at ni Piolo Vista. Ang tunay. At saka yung may-ari ng kung anong ari-arian niya. Sige, hanapin ko lang si Harold. Harold, may tatrabahoin tayo. Magbibigay ito ng pera. O sige. Si Joel, asan? Kasama ko lang si Piolo. Sige, punta kami dyan. Sabihin mo, palabasin mo si Piolo Vista na totoo. Papatayin namin yan. Ayan, tinuro ka na. Magbayad ka na. Tinuro ka na namin yan. May matamis kami dyan. Tapos palagyan ng langgam para uod ang pamatay dyan. Patay sarili niya. Good luck, Lily. Maging inutil ka na. Inutil. Oh, yung kaibigan namin, ano na, si Mark ang doon, nanghingi daw ng 4,000, tapos nilagay sa walang kuryente, trabaho, kakasuhan daw ang bobo. Walang lawyer dito sa Tanay, mga bobo ang lawyer ng Pilipinas. Ilang araw na lang, sa pagkamatay ni Lily, dun niya napag-isip-isip kahit nasa kabilang buhay, wala siyang naranasang hustisya sa pamilya, hustisya sa existence niya, tsaka hustisya para sa pagkamatay niya. Kaya sa mga sangkot dyan, mag-ingat na lang po kayo. May nagmamatsyag. Ganun na ba ang Pilipino, bobo? Ganun na ba ang Pilipino? Walang hustisya? Ganun na ba ang Pilipino? Walang lawyer?